Today, ang gusto kong i-share sa inyo, actually, alam nyo ba, itong David series natin, last week na natin next week. So, mamimiss nyo na si David. Hindi na natin siya pag-uusapan ulit. So, pakisabi dun sa mga kaibigan nyo na let's all be together wishing David goodbye and thanking him for the weeks ng ating pagsasama. And ngayon, ikikwento ko sa inyo itong parte ng life ni David na medyo komplikado. Last week, anong nangyari kay David? Ha? Nakabuntis siya. Di ba? Si David ay nakabuntis ng may asawa. At para dun sa mga hindi sa inyo nakaalam, pinapatay niya yung asawa. Pero nakita natin na kahit ano kasalanan mo, God is always willing to ask you back. Amen? Di ba? So sana this week, itong week natin na to ay nakapag-reconcile tayo with our Father. And ngayon naman, papakita ko sa inyo, isa sa mga, ang topic natin today is seeking God's face. Kasi di ba si David, isa siya sa pinaka-powerful na leader ng Israel. At definitely, isa siya sa pinaka-anointed na worshiper. Pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, walang makakatalo sa kanya. Pero alam niyo ba na isa pang sablay ni David ay hindi siya naging isang mabuting ama. Pinabayaan niya yung mga anak niya. He was seeking the Lord, pero pagdating sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, medyo dun siya nagkulang. Yung kanyang family ay naging dysfunctional. Siguro dahil sa pagka-busy rin niya, dahil sa kanyang paghahari. Kung sasabihin natin na he was a poor father, siguro understatement nun. Kasi yung alam nyo, yung reign niya bilang isang tatay ay namarkahan ng incest, namarkahan siya ng jealousy, namarkahan ito ng bloodshed. At dito makikita natin yung buhay ng isa sa kanyang mga anak, si Absalom. Sino sa inyo nakakilala kay Absalom? Hindi nyo kilala si Absalom? Okay? Kasi alam nyo, nangyari dito, si David, meron siyang isang babaeng anak. Na ang pangalan ng kanyang babaeng anak ay si Tamar. Sabihin nyo nga? Kasi alam nyo, yung Tamar, very uncommon yung pangalang yun eh. Di ba? So kung gusto niyo sumikat yung pangalang yun, pag nagkaanak kayo, tawagin nyo siyang Tamar. Okay? Si Tamar, very beautiful siya. Napakaganda nitong anak niyang si Tamar. And bakit naman hindi? Kung ikaw naman, kung maaalala nyo, ang description kay David, isa siyang napakagwapong lalaki. He was a handsome young boy. And kung ikaw man, maging hari ka, kukuha ba kayo ng pangit? Di ba? Kung hari ka, you have access to all the women in the land. Bakit ka naman kukuha? So, siguro naman, kung gwapo yung anak, gwapo yung lalaki, gwapo yung babae, malaking-malaki yung chance na makapag-produce yun ng mga magagandang mga anak. Diba? So, Tamar was a beautiful lady. Sa sobrang ganda ni Tamar, pinagnasahan siya ng sarili niyang kapatid. And so, isang araw, nirate nitong lalaking ito, yung isang kapatid niya, itong si Tamar. Pero sila, half-brothers lang sila. And nung sinumbong kay David ito, kunyari, imagine niyo lang, kunyari kayo, magulang na kayo. So, meron kayong lalaki at babaeng anak. Bigla na lang yung isang kapatid nun, nagsumbong sa inyo. Sabi sa iyo, Rodeline, alam mo ba si kuya, nakita ko nire-rape yung anak na, yung kapatid kong babae. Ano gagawin mo, Rodeline? Ha? Anong gagawin mo? Kunyari, anak mo, nagka-rape pa. Marami kang anak, 5 anak mo. Yung isa doon lalaki, ni-rape yung babae. Magagalit. Anong gagawin mo doon sa anak mo lalaki na nang-rape? Papakulong mo. Ha? Ikaw, Paul, anong gagawin mo doon? Ha? Putol are. Okay? Ikaw, Marvin. Na-imagine mo ba? Ha? Hindi mo maisip. So, anong gagawin nyo? Hulaan nyo kung anong ginawa nito ni David. Anong ginawa ni David? Ha? Kasi David, kita nyo naman, di ba? Matapang si David. He was a warrior. Anong ginawa ni David?
nung nalaman niya na ni-rape ng kanyang lalaking anak, yung kanyang babaeng anak. Umiyak. Sabi ko, matapang, hindi iyakin. Ang ginawa ni David, wala. Wala siyang ginawa. Pinabayaan lang niya. So, nag-antay itong mga kapatid na to. 2 years. Pinababa muna nila yung tension. Tapos, itong mga kapatid nito, yan ang ginawa nila doon sa nang rape. Sinaksak isang araw, inimbitahan nila yung kapatid nila para makipag-inuman, and doon nila nilabas yung kanilang galit doon sa kapatid na yon. Isa sa mga kapatid na to, si Absalom. So, sa sobrang galit ni David doon sa nangyari na yon, kasi ang nabalitaan niya, sabi niya, pinatay ni Absalom ang lahat ng mga kapatid mo, ng mga anak mo. So, iyak nang iyak si David. Tapos nalaman niya, ang pinatay pala, etong nang rape lang. And it's because wala siyang ginawa nung time na sinumbong sa kanya. So, itong si Absalom, natakot. Lumayas muna siya. So, finally, si David, nung lumayas to, after 3 years, alam niyo yung ginawa ni David? Pagka kayo yung anak niyo naglayas, it's been 3 years, di niyo siya nakakausap. Anong gagawin niyo? Hahanapin niyo. Hahanapin niyo? Hulaan niyo kung anong ginawa ni David. Ngayon, ibang klase ka na magsalita. Kanina, umiyak-iyak. Ngayon, nalungkot ba siya? Pinahanap ba niya? Ha? Iba epekto ng chocolate. Alam niyo ang ginawa ni David? Alam mo, Joben, ginawa ni David? Hindi. Alam niyo ang ginawa niya? Anong ginawa niya, Mika? Wala. Wala na naman siyang ginawa. So finally, yung kanyang kanang kamay, pagdating sa militar, may inutusang babae para lumapit kay David. Sabi niya, alam mo, nababagabag ang aking loob na merong anak si David na malayo, na nagkikimkim ng sama ng loob. Kasi isipin mo tong si Absalom. Di ba? Ang sama niya ng loob dito para sa tatay niya, is ni-rape yung kapatid niya, wala man lang siyang ginawa. And now, he is banished. So, itong babaeng to, pinalapit ngayon nito ni Joab, doon kay David, para magkwento siya. Ang sinabi niya doon sa, nag-make siya ng story, na para ito si David, ay mag-advise sa kanya na, dapat habulin ng tatay yung anak. And so, finally, ito yung nangyari doon. Ang sinabi ngayon ni David, sabi niya, but God does not take away life. Instead, He devises ways so that a banished person may not remain estranged from Him. So, ang sinabi ngayon ni David, nung nakinig siya doon sa sitwasyon ng babae, sinabi niya doon na, alam mo, ang Diyos, pagka kunyari kayo, napalayo kayo sa Kanya, hindi niya hahayaan na malayo kayo. So, kumbaga, ginamit ito nung babae para maparealize kay David na, you know what? You have a son that's missing. You have a son na malayo sa'yo. Dapat mo siyang hanapin. So, pinatawag ngayon si Absalom ni David. Pinabalik niya. Okay? Pinabalik niya. Ito ang, maganda yon, di ba? Maganda. Finally, pinatawag. Pero nagkaroon pa rin si David ng problema being a father. Pinabalik niya, pero ang sabi dito, pagdating sa verse 21, hindi 21 to 21 yan, ha? Pagdating dun sa 21, sabi niya, behold now, I will surely do this thing. Go therefore and bring back the young Absalom. Pero ito yung naging problema. Hindi, dito tayo. Ayan. Pakibasa. Ano naging problema?
pinauwi si Absalom. Pero for 2 full years, hindi pa rin niya kinausap. Basically, anong kwento natin ngayon, at kung ipagpapatuloy natin yan, ang nangyari kay Absalom, even if nung umuwi siya, siya ay nagrebelde. Nagrebelde siya kay David, nag-instigate siya, nagkaroon siya ng kudeta. Si David, takot na takot siya kay Absalom. Umalis si David kasama ng kanyang mga mighty men. Absalom took over Israel. Ganoon ang nangyari doon sa kwento nilang yon. And itong si Absalom, on top of the palace of David, kinuha niya yung mga concubines ni David at isa-isa niyang, ano ba magandang word na yun? Basta nag-commit siya ng adultery in front of the people to humiliate his father. And dito, kung titignan natin, paano natin ngayon i-apply itong kwentong to sa atin? Do we have people like this in our lives? Na sinasabi natin na, sige na, pinatawad na kita. Pero hindi niya pa rin naman siya kinakausap. Yun yung nakita ko dito eh. Nasabihin natin na, okay, sige na, nakangiti si Joy, siguro meron tong ganyan. Diba? And it's so okay, parang okay lang siya, pagka kunyari, ikaw yung hindi namamansin. But what we don't realize is, ano kaya nararamdaman ng taong hindi pinapansin? And ako, habang binabasa ko to, actually, na-convict ako eh. Kasi, merong isang photographer sa Imagination na very, very close siya sa akin dati. And recently, nagkaroon kami ng sama ng loob. Actually, ako lang yung nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. And even if magkasama kami, like for example, nung Australia, magkasama kami nun, siya yung nag-reach out sa akin. Pero hindi ko siya magawang pansinin like before. Kasi nagkaroon kami ng point that even nung nagsusulat siya sa akin, nasabi niya sa akin nun, ina-address niya ako as Sir Jong, I had to write the photographer back and tell her, na-hurt tuloy ako at na kumonti tuloy yung mga tao. Sabi ko sa kanya, please do not call me Sir. Tawagin mo lang akong Jong. Diba? So, nung binabasa ko to, parang naisip ko na, it's so important that we reach out to people because sometimes akala natin okay lang. And then before we know it, sasabog na yung issue sa atin. Diba? May mga issues tayo sa buhay that we really have to face. So, kung titignan natin dito, biro mo si Absalom, nasa isang town lang sila nung tatay niya eh. Pero never man lang niyang nakita yung kanyang ama doon sa 2 taon na yon. Kung idadagdag mo pa doon yung 3 years na hindi pa siya pinapatawag, that's a total of 5 years na hindi kayo nakita ng tatay mo. Sabi dito, Absalom continued to live like a prince. Lahat ng gusto niya nandun. Actually, kung babasahin niyo doon sa Bible, habang hindi siya pinapansin ng kanyang tatay, he was being well provided for. He continued to have some measure of favor. His family was blessed. He had strong sons. Meron pa nga siyang beautiful daughter. And I wonder kung ito ay picture ng ating buhay. Na kasi kanina, yung binigay ko sa inyo example yon ng relationship nyo with other people. Pero kung dadali naman natin to sa Christian context, kung titignan natin yung the way we walk in our Christian faith. Tayo, ilan sa inyo nag-attend ng church? Andito kayo eh, di ba? You attend church. You hang out with family members. Tignan niyo yung nasa kaliwa at sa kanan. Kanina gumawa tayo ng ating icebreaker, di ba? Because we want that dito sa grupo natin, it will feel like family. Because we are family.
we're in the same vicinity as the king. Kanina, di ba? Sabi nga ni Sister Nika, sabi niya, where two, ano sabi mo kanina? Where two or three are gathered together in your midst, there you are. Di ba? So, ibig sabihin yan, nandito tayo sa isang area where God is present. Sabi nga niya, di ba? May each empty chair be filled with your presence. We are in the presence of God. We get the same benefits as having the name of the King. So, ibig sabihin yan, in the past, naging study rin natin yon that, you are a child of God. So, you get to enjoy that. Like, alam mo, like si Monique, ang last name dati ni Monique, nung hindi ko pa siya pinapakasalan, ay Lopez. Lopez siya. Isang beses, pumunta siya sa Rockwell Administration Office. Sa Rockwell Administration Office. Tapos sinabi sa kanya ng guard, sabi niya sa kanya, Ma'am, meron po ba kayong ka-appointment? Sabi ni Monique, yes, inimit ko po yung marketing. Pahingi nga ng ID nyo. Nung tinignan ng guard na Lopez siya, sabi ng guard sa kanya, sige ma'am, tumuloy na po kayo. Hindi niya na chinek. Bakit? Ang may-ari ng Rockwell, yun yung meron silang mall, meron silang mga buildings. It's owned by the Lopez, the same owner as yung sa Meralco. Diba? Meralco used to be owned by Lopez. And so dito ang sinasabi ko dito, just like yung pangalan ni Monique dati, malas niya, naging ong na siya ngayon, ay Lopez, napakagandang apelido. Tayo, as Christians, we carry the last name of God. And we get to enjoy all the benefits of that. Okay? Our family is blessed. God is blessing you. Yet katulad nung nangyayari kay David at saka kay Absalom, some of us are just there in the outer court. Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Hindi natin siya makausap. And sometimes tayo, when we pray, hindi natin nafe-feel yung kanyang presence. Ilan sa inyo nakakaramdam ng ganun? Ilan sa inyo ang ayaw lang umamin na hindi kayo nakakaramdam ng na parang pagka nagdadasal kayo, minsan nag-iisip kayo, meron ba talagang nakakarinig sa akin? Wala. Walang nakakaramdam ka. Okay, let's close in prayer na. Hindi applicable sa inyo yung ating topic. Yan, di ba? So, ang tanong ko sa inyo is, have you had a face-to-face encounter with Him lately? And later, suggestion ko as you guys break out, that is the question you ask yourself. Di ba, Roy? Nagkaroon ka na ba ng face-to-face encounter with God recently? Ikaw, nagugutom ka na naman, uunahan mo na naman yung pagkain, no? Tutugtog kayo. Okay. Have you had a face-to-face encounter with God recently? Alam ko, minsan nafe-feel nyo na parang blessed kayo, na parang pabor ang Diyos sa inyo. Pero hindi ba ito isang tanong na dapat nating sinasagot? So, ito yung 4 things na dapat nating gawin para mas lalo natin siyang ma-feel. Para makita natin yung ating Ama face-to-face. Yung number 1 dyan is remove nyo yung obstacles. Alam nyo, pag maraming mga nakatakip sa mata nyo, mahirap talaga kayong makakita. Di ba? Kaya nga sabi dyan, minsan, pagka kunyari nandun kayo sa classroom at nagsasalita yung teacher nyo, hindi ibig sabihin na narinig nyo yung sinasabi niya. Di ba? Minsan hindi. Minsan ang utak nyo kung saan na nagpupunta. So for example kayo, when you pray, baka kaya hindi nyo nami-meet ang inyong tatay sa langit. It's because yung utak nyo kung saan umiikot. Baka mamaya, habang nagpipray kayo, habang nakabukas ang Bible nyo, yung cellphone nyo nandun din sa tabi, just in case merong mag-text sa inyo, na parang inaabangan nyo. Hindi ba? Basahin pala muna natin yun. Pakibasa nga sabi niya, what keeps you out of His presence? Comfort zone? Pride?
anger, pain, people, experiences, tradition, religion, grudges, apathy, laziness, pwede yung asawa nyo, minsan anak nyo, or minsan mga kaibigan nyo. Minsan nagiging hadlang yan para minsan sila ang nagiging mga obstacles nyo. Okay? Number 2, fall on your face. Alam nyo ba dati, nung bata ako, tinuturo lagi sa amin, when we pray, we are on our knees. Pero sa totoo lang, when was the last time that when you prayed, lumuhod kayo with your face nasa hig? Alam nyo, pagka mag-pray kayo, sino ba ang humihingi ng pabor? Kininong utang na loob pag nakakapag-pray kayo? Is it, Lord, pasalamat ka, nagdasal ako sa iyo ngayon, kinausap kita. Ganun ba yon? Dapat yung attitude natin is, Lord, thank you for this privilege na kinakausap mo ko. Sino ka ba? Sino ba siya? Diba? But sometimes we call Him Lord, but we do not respect Him as Lord. Diba? Siguro, alam nyo, recently, for the past 2 weeks, nag-i-interview ako ng mga tao na papasok sa post-ad. Okay? Nag-i-interview ako ng mga tao na papasok sa post-ad. Yung mga iba sa kanila, napapansin ko, pagka ini-interview ko sila, yung iba nanginginig. Kitang-kita ko yung kaba sa kanila. Okay? Kitang-kita ko yung kaba. Pero tayo, when we speak to God, do we feel the same jittery feeling na parang, eto na, makakausap, 5 minutes, kakausapin ko ng Panginoon. Diba? We should not fear na parang takot tayo sa Kanya. Pero yung reverence and respect, kailangan lagi nandun. And I think, pangbabastos sa Kanya, pagka kunyari, habang kinakausap natin siya, nagmumultitask tayo. Habang nanonood tayo ng TV, nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Buti kung ang ginagawa natin, nakikinig tayo ng background music para mas lalo nating ma-feel yung kanyang presence. Yun, iba yun. Pero pagka nagmumultitask ka, I think that is something else. Sabi dito sa 2 Samuel 9 verse 8. Pakibasa nga dito. Alam mo itong si Mephibosheth, sabihin nyo nga, PH yun ha, Mephibosheth, hindi Mephibosheth, okay? Sabi ni Mephibosheth, ito sinabi niya kay David, kasi itong si Mephibosheth, anak yan ni Saul. At alam niyo naman, di ba, hindi, anak yan ni Jonathan. At alam niyo naman, nag-promise si David kay Jonathan na huwag kang mag-alala, alagaan ko yung pamilya mo. So, nung naging hari siya, pinakuha niya tong mga, kung sino man yung natitirang kamag-anak ni Saul. At nung nandun sila nakaupo sa table, etong sinabi ni Mephibosheth sa kanya. Sabi ni Mephibosheth, what is your servant? Ano ba ako? Para mapansin mo ang isang patay na aso katulad ko. At alam mo, itong aso sa kanila, ang aso is a lowly creature sa kanila. Mababa ang aso sa kanila. Pag sinabi niya, I'm a dog, mababa yun. Pero ito, hindi lang aso, dead dog. And kung si Mephibosheth, ganyan siya makapag-usap kay David, na parang hiyang-hiya siya. Hindi siya makatingin kay David. What more if it's God? His approach produces acceptance, favor, and an invitation to live and die at the king's table. Diba? It's a privilege that we get to actually contact Him. Alam niyo sa pagka kunyari, subukan nyo, punta kayo ng Malacanang, sabihin nyo doon, may gusto niyo makausap si Duterte, subukan nyo. Sabihin nyo, magre-request lang sana ako, sira yung tubig sa amin. Sabihin ko sana sa kanya, paayos naman niya yung aming piping system dito sa Sampaloc. Ilang taon na to eh. Pwede nyo kaya makausap lang basta-basta si Duterte? Bakit? So, kung presidente siya, busy siya sobra?
Is it the security? Is it because hindi ka niya kakilala? Di ba? But here, someone higher than Duterte is telling you, anytime, pwede kayong kumontak sa akin. And yet, because it's available, we take it for granted. Di ba? And yan yung second reason, kaya hindi natin siya nakikita. Our attitude is different. Number 3, seek His face. Kung saan natin ako yung ating title. Sabi dito sa 1 Chronicles 16:11, pakibasa. Yan. So, look to the Lord in His strength. Seek His face always. Meron pa ako dito isang verse eh. Sabi dyan, if we will humble ourselves, pero ito dapat pala doon to sa kanina, which means fall on our face and seek His face, and turn from our wicked ways, call on His name, and He will hear us. So, sinasabi dyan na, alam nyo, kung kayo, sincerely magdadasal sa Kanya araw-araw, meron ba kayong by the way, meron ba kayong pinagdadasal na hindi sinasagot? Pero kayo ba talagang matimtim ba ang pagdadasal nyo doon? Or sometimes in passing nyo lang sinasabi? Kunyari, kung pinagdadasal nyo, na magkabalikan yung nanay at tatay nyo, how sincere are you pag pinagdadasal nyo yun? Talaga bang pag pinagdadasal nyo, talagang iniiyak nyo ba sa Panginoon yan? Or parang, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan. Ayaw nga pala, yung tatay at nanay ko, sana magbati na sila. Thank you, Lord. Bye-bye. Hindi ganun ang doon. Ang sinasabi ng Panginoon dito is, you know what? Alam ko marami kayong pangangailangan, marami kayong dasal. But ano ba dito ang importante dyan? Ipakita nyo sa akin kung ano talaga dyan ang hinanaing ng inyong mga puso. And I will hear from you. Diba? Seek His face and turn from your wicked ways. Call on His name and He will hear you. Then lastly, ano yung last? God wants you to be with Him. Walang kailangan patunayan ng Panginoon. God wants it. Nakausap kayo. Kasi alam niyo sometimes, pagka kunyari, nakikita niyo ako, may gusto ko yung sabihin, pero minsan, di ba, iniisip niyo, ay, baka masyadong busy si Pastor John, ayoko munang lapitan. Sige, aantayin na lang ako ng timing. Hanggang mamaya, wala na ako, nakauwi na. Si Jovi, madalas ganyan. Pag may gustong sabihin sa akin, may iyaya muna siya. Kaya mamaya, i-Facebook na lang niya sa akin. Pero hindi siya nagparamdam. Di ba? So, tandaan nyo, si God, hindi ganyan. God is dying to have you talk to Him. It might be a favor for us na pabor sa atin na hinahaya niya tayong kausapin siya. But God doesn't see it that way. Kung kaya sometimes, kahit na lumapit tayo sa Kanyang distracted and all, He doesn't mind. Kumbaga yung sinasabi niya sa inyo, I'm giving you all regardless of what you give me. Kung anumang oras meron kayo, hindi niya mamasamain sa inyo, sabihin niya na, ano ka ba naman? Gumising ka na, kumain ka na, nakaalis ka na, kung ano na nagawa mo, nakapag-check ka na ng email, hindi mo pa rin ako kinakausap. But God will tell you, you know what, it's okay. Kung anumang oras meron ka, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, I'll take it. He's that desperate for you. But sometimes, ang nagiging hadlang kasi sa atin is when we think, istorbo lang tayo dyan sa Kanya. Or He doesn't value us. Understand that He wants us in His presence. And sabi nga dito yung kanina, sabi dyan, 2 Samuel 14 verse 14, sabi dyan, but God does not take away life. Instead, He devises ways. Siya ang gumagawa ng paraan para ang isang taong banished, ibig sabihin yan, in exile, nakalayo, may not remain na nakahiwalay sa Kanya. Ang sabi dito,
ang Panginoon mismo ang gumagawa ng paraan. Katulad ng ginawa niya dati. That when we were sinners, hindi niya inantay na bumayat. Kasi tayong mga tao, di ba? Usually, pagka kunyari, sa'yo, Joanna, kunyari meron lagi nanunukso sa'yo. Okay? Meron lagi nanloloko sa'yo. Minsan tayo, aantayin natin na magbago muna siya bago mo siya lapitan. Tama? Sabi mo, tsaka na pag hindi ka na makulit. Tsaka na pag hindi ka na nakakaasar. Tsaka na pagka bago na yung attitude mo. Kunyari, may kaibigan kayong mahilig magnenok. Kinukupitan ka ng kinukupitan. Sabi na ko, lalayo ako sa taong to. Tsaka na pag nagbago na siya. But you know what? Sobrang atat ng Panginoon sa inyo, hindi niya kayo inantay na magbago muna kayo. Hindi niya sinabi sa iyo na, Rodeline, magbago ka muna bago kita isi-save. Sabi ng Bible, yet when we were sinners, God sent His Son to die for you. He reached out. Diba? And so, imposible that when you pray, ang gagawin ng Panginoon sa inyo is iikot niya yung sarili niya or sasabihin niya sa inyo, ano to? Ha? Talk to the hand. Hindi ganoon ang Panginoon. So if there's something wrong with your prayer life, or when you feel that God is distant, hindi siya ang lumayo sa inyo. Kayo ang malayo sa Kanya. Kaya alam nyo, itong tandaan nyo ha, sana tumatak sa inyo to. Don't ever, it is wrong to pray, Lord, be with us. Okay? Tandaan niyo yun. Mali na ipagdasal na, Lord, samahan mo ko dito. Huwag niyo sasabihin na, Lord, I pray that you be in this room. Mali yun. Alam niyo kung bakit? Because anywhere you are, God is there. You can't pray for it. You can't pray for something that's already given. Instead of praying, Lord, be with us here. Ang sasabihin nyo lagi is, Lord, may I be with you. Kasi ang Diyos, hindi naman niya babaguhin kung anong tama at mali eh. Tayo yung dapat na mag-a-adjust sa Kanya. So during those times, when we feel like tayo si Absalom, na hindi natin nakakausap ang ating Ama, it is us that we need to fix ourselves and adjust. Father God, nagpapasalamat kami, Lord, that you are the ever-loving God. We pray, Lord, for those moments when we feel like we are banished, that we are alone, just like Absalom. And Lord, we thank you, Lord, that you've kept us in your midst, that you've kept us in the city, in your presence, Lord. And Father, thank you for making us understand right now, Lord, that you are always with us, pero sometimes kami, Lord, ang lumalayo. So I pray, Father, for all the distractions, all the obstacles, Lord, that we need to clear out. Father, I know, Lord, especially, Lord, dito sa moments na to, Lord, wherein life is so fast. Life is so competitive, Lord. Allow us, Lord, to have that peace, that rest, that all we need, Lord, is to put our faith and trust in you. And I praise you, Lord, for the people who are here right now, na marami silang dapat gawin, and yet they chose to be here. Thank you, Lord, for protecting them. Protecting them, Lord, by being snatched away by anxiety, by busyness, and by the world. And Father, I pray for the people once again who did not make it today. I pray, Lord, sana next week, Lord, they be here. Because I know, Lord, that you are the shepherd na ayaw mong mawala kahit ni isa, Lord, sa inyong mga tupa. So thank you, Father. Thank you for this opportunity, Lord, of being able to call you anytime, anywhere, any place. In Jesus' name we pray. Amen.